walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Kung akong tatanungin nyo, ito, nasa labas tayo ngayon. Nandito tayo sa Parang Park. Pumunta kasi ako dito. Doon kasi sa pwesto namin sobrang ingay. May mga music kasi malapit kami sa perya. Kasi may event yung lugar na to, tapos parang alam nyo sa atin parang fiesta ganon. So mag-perform yung mga estudyante namin doon sa event doon, and then ayun, kaya lang mamayang gabi pa, mga 7 pa. Imagine nyo, nandito na ako ng 1 o'clock, nakakaloka. Ayun pala, 7 pala ng gabi. O, diba? Kamusta naman? By the way, syempre pag-uusapan natin ngayon is about Michelle D. So kahapon nga, ginulat tayo ng social media kasi nga si Michelle D saka si Antonia finally meron na silang together na photo saka interview. Nung una kasi syempre iniisip ng mga fans parang ano ba yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Parang walang photo, siguro may alitan yung dalawa or nag-iiwasan, ganon. So, syempre, kahit sino naman mawawonder kasi parang sila na lang kasi ang hindi nag-uusap, hindi nagpapafoto sa isa't isa. So, talagang magtataka talaga yung mga tagahanga nila, di ba? And then, ayun, kahapon na-explain naman nila na wala lang talaga silang time o walang momento kasi nga magkaiba sila ng grupo. Minsan si Michelle din nandito, si Antonia nandoon. Ako ang masasabi ko doon, maganda na yon, at least nag-effort sila. Nag-effort sila na mag-meet halfway para sa mga tagahanga nila at mabawas-bawasan na rin syempre yung mga chika sa social media na nag-iiwasan sila. Malapit na matapos ang Miss Universe, di ba? Buti na lang nangyari na yun yesterday. And then maganda naman yung naging feedback, and then parang feeling ko makakatulong to sa laban nila sa Miss Universe. So yun lang yung akin. And then number 2, eto na, syempre, kagabi nagkaroon din sila ng gala dinner, di ba? So nakita natin na lahat sila yung mga naka-evening gown. Talaga namang masasabi ko, pasabog ang mga kandidata. Si Michelle din, nakasuot siya ng color pink na gown. Kung bagay pa sa kanya, to be honest, kung titignan mo yung ayos ni Michelle D doon, sobrang simple lang. As in, parang hiwalang yung sa gitna niya. Naalala ko tuloy si RJ, sabi niya, RJ, ayoko nung ganong itsura niya. Pero to be honest, yung gown niya sobrang simple lang, but pag tinignan mo sobrang gumaganda because of Michelle D. Tapos marami ako nakita mga video kung paano siya maglakad. Talaga naman yung lola mo, laban na laban. Ang napansin ko kay Michelle D, alam niya kung kailan siya e-eksena ng bonggang-bongga, alam niya kung paano siya magpapa-andar sa competition na to. Yung sobrang tipong parang pag gumalaw na siya, yung doon mo makikita na parang wow, ang ganda na ng eksena ni Michelle D. Doon talaga nakikita ko talaga umi-eksena siya ng todo-todo, and then I'm so happy for her kasi the way kung paano niya ilaban talaga yung kanyang sarili dito sa competition. So maraming na alarma kasi sinasabi nila na kung si Michelle D mukhang malalamon ng mga Latinas or ng ibang kandidata katulad nila Antonia Porcil. Ako naman, ang tingin ko naman parang malabo, parang hindi naman, kasi si Michelle D kasi parang alam niya kung kailan siya magpapaandar, kung kailan niya gagamitin yung mga bala niya. Katulad na lang sa gala night, kung titignan mo si Michelle D doon sa mga rehearsal nila, wala masyadong ayos, simplihan lang. Pero dito sa gala talagang lumabas talaga yung pagka-sophisticated ni ni Michelle D, saka ang class talaga nung dating. Kahit simple lang yung gown, pero kapag naglakad na siya, talagang mapapa-amaze ka, diba? So yun yung maganda kay Michelle D, and nakakatuwa kung iisipin mo. Talaga doon mo masasabi na may laban si Michelle D. Napanood ko rin yung mga interview ni Michelle D sa mga ibang vlogger. Promise, dito ko naramdaman na si Michelle D ay isa talaga malakas na kandidata dahil she well prepared, at kahit nandito na siya sa competition, nandoon pa rin siya sa focus niya to get the big crowd talaga para sa atin. And then natuwa ako kasi nakita naman natin yung sistema kung paano niya ilaban yung competition, nakita natin yung anong mga galawan niya dito. And then more exciting to sa darating na preliminary competition kasi tulad nga na sinabi niya sa mga interview niya,
handang-handa talaga siya sa evening gown na susuotin niya. Parang feeling ko sobrang may excite tayo sa kanya ng bonggang-bongga. And then, napatunayan na yun sa atin ni Michelle D na nagle-level up talaga siya sa kada labas niya, sa kada eksena niya. Kahit simple lang yung suot niya, nagiging mukhang pasabog talaga yung lolo mo. And I think, excited ako sa pasarela niya kasi 'di ba ayun yung kino-complain ng mga tao sa kanya nung lumabas siya sa Miss Universe Philippines. And then eto daw sabi niya sobrang talaga daw matutuwa tayo sa pasarela niya ng todo-todo kasi nga yung training niya hindi lang under Ian kundi kay Mama J din. And then alam naman natin si Mama J na iba din talaga mag-train to. And then since na-polish siya ni Mama J, di syempre bongga yan. Mag-expect tayo na bongga talaga yung kanyang pasarela. Actually, kung papansinin mo yung lakad ni Michelle D, siya lang yung masasabi mo na may unique and then authentic na talagang galawan dito. Yung tipong pag lumalabas siya, talagang mararamdaman mo sa kanya sa lahat ng kandidata ha. Yung iba kasi laban na laban palong-palo, pero siya mararamdaman mo sa kanya talaga yung eksena niya talaga na alam mo yung pag naglakad siya talagang hindi niya sinasadya pero ganun talaga yung lumalabas sa kanya. Parang siyang parang siyang ahas na walang buto. Ganon, yung walang parang si Michelle D, umaalon-alon yung katawan in fairness kay Michelle D. So kasi kahapon doon sa dinner, 'di ba, papunta sila doon sa talagang ramdaman mo na palong-palo siya. Alam nyo guys, ang maganda kasi sa pag-uusap nila ni Antonia Forsyth kasi parang feeling ko nakabother to kay Michelle D ng konti. Na parang kasi 'di ba yung sa press nila, sa press presentation nila nung unang araw, parang nagtatry siya, nakita natin na alam mo yun, yung konti lang yung distansya nila tapos hindi pa sila nagkausap. Pero yung nakita ko kahapon na sobrang ang saya-saya ni Michelle D kasi nabigyan na sila ng pagkakataon na magkausap ni Miss Thailand. Kasi sa lahat ng kandidata, di ba, ito lang yung hindi niya pa nakakausap and then nabigyan siya ng pagkakataon na maging okay sila, na i-check nila yung mga sarili nila kung okay ba sila. So nakita mo kay Michelle D, sobrang saya niya. Sobrang saya ng aura ni Michelle D na parang finally nagkausap na rin tayo. And then parang nakita ko doon na free na si Michelle D to all out talaga to everything. Kaya kahapon yun, nakita ko siya na naglakad ng nakapin siya. Talagang alam mo yun, yung parang no, laban na laban si Michelle D. Parang ang feeling ko kasi kay Michelle D, nag-o-observe siya sa lahat ng mga nakakausap niya, sa lahat ng mga nakakahalubilo niya. So ini-estimate niya lahat. And then siguro nandoon na parang no, kailangan kong malaman yung capacity level neto or ganito. And then ayun, so mararamdaman mo kahapon na talagang she free. And then parang mas lalo siyang tumapang, mas parang lalo siyang naghamon sa sarili niya na ilaban ang Pilipinas ng bonggang-bongga. And then mas naramdaman ko yung power niya. So yun yung naramdaman ko kay Michelle D yesterday. And then tama lang na nagkausap sila before preliminary competition kasi parang wala na siyang iniisip na kahit ano. Kumbaga parang lahat nakapa niya na, naramdaman niya na kung sino yung malakas, kung sino yung kailangan niyang targetin. Parang at least alam niya na kung anong laban ang gagawin niya sa entablado ng Miss Universe, di ba? So yun, so sobrang na-excite talaga ako dito kay Michelle D ngayon kasi parang ito na yung momento na hinihintay natin na makita uli ang Pilipinas na talagang makikipagkabuga ng bonggang-bongga sa entablado ng Miss Universe. And then I'm so excited nga na makita yung pasarela niya na sana magkaroon ng momento sa atin lahat, di ba? Yung alam mo yung magkaroon siya ng signature or remarkable performance sa entablado. So yon, so plus alam niyo sa totoo lang guys, sana yung ayos niya ayun na lang talaga, yung sa gown hindi ko iniisip yun kasi alam ko sa gown magpapasabog to si Michelle D na alam naman natin gamay niya yon. Pero yung pasarela swimsuit round, sana wag na lang siya mag-extension, okay na yung curly hair, okay na yung ganyan ayos para sa akin. So I'm so excited na kung ano pa yung gagawin niyang eksena sa entablado ng Miss Universe this time. So yun, are you excited guys? Kasi talagang hindi na ako makapaghintay. Hindi ako nakakaba na parang nako baka matabunan siya ng ibang kandidata.
na-excite ako na makita ko ano yung performance na gagawin niya. Ito rin yung naramdaman ko noon kay Catriona Gray ng bonggang-bongga. Pero syempre abangan natin kasi sabi niya nga talaga daw matutuwa daw tayo sa kanyang pasarela. O, di ba? So nararamdaman ko naman na hindi na siya katulad nung dati na nakikita natin kung ano yung ginagawa niyang pasarela. Pero ngayon talaga mas naiba na siya. And then nagkaroon sila ng photos kahapon ni Paulo Shugart. So excited ako sa closed door interview kasi doon malalatag ni Michelle D lahat ng kanyang advocacy, yung kanyang galing kung bakit nga inilalaban ng Pilipinas ngayon sa Miss Universe. Kasi sa interview niya nga kay ano, 'di ba? Sa mga vlogger, sa interview niya sa mga vlogger, sinabi niya na kung ano yung purpose niya kung bakit siya uli nandirito. And then talagang gusto daw niya talaga na mag-shine uli ang Pilipinas sa entablado ng Miss Universe. So, 'di ba? So, yun. So, sobrang excited na ako kay Michelle D. Anyway, so tulad nga na sinabi ko, wala akong problema kay Michelle D sa beauty na meron siya kasi alam ko na lumalaban yung beauty niya. Wala akong problema sa kanyang pasarela or performance na ipinapakita niya dito kasi naman talaga naman nagre-remark naman talaga ng bonggang-bongga. And then ang alam ko, wala rin akong dapat problemahin sa mga gagamitin niya sa entablado ng Miss Universe kasi alam ko lahat ng makinarya niya ay pulido at maayos. So ayun ang abangan natin kay Michelle D kung ano ang presentation na gagawin niya. Are you excited, guys? Kasi ako sobrang excited na ako. Kung iisipin mo, ang daming malakas ngayon dito sa Miss Universe, pero parang feeling ko lahat yan kayang talunin ni Michelle D. Parang feeling ko siya yung destiny talaga na ipinanganak ngayong taon na to na maging Miss Universe. O, diba? Kasi parang hindi ko alam, may napipil akong ganyan. Kayo ba, may napipil na ba kayong ganito? So, yon. So, laban lang. Kaya guys, sana sa mga bumoboto kay Michelle D, keep voting lang. Sana po pagpatuloy lang tayo bumoto doon sa Voice for Change na panatilihin nating number 1 si Michelle D na ngayon nananatili pa rin siyang number 1. And then sa Miss Universe apps din po, huwag natin kakalimutan na iboto pa rin natin si Michelle D. So guys, yun lang talaga, magtulong-tulong na tayo. Malapit na matapos ang competition. Pagpasok sa susunod na linggo, ito na yung matinding moment na hinihintay natin. And then dyan na natin makikita kung ano ba ang mga paandar at pasabog na gagawin ni Michelle D sa entablado na Miss Universe. So guys, kapit lang tayo sa kanya hanggang sa dulo ng laban. And then yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre kay Michelle D. And then guys, ano naman ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Mag-comment below lang kayo para at least malaman ko ang chika ninyo. So yun, so guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. I-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.